Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay na po tayo ng reaction po, mga kabida. Umalma, ito hong si Undersecretary Claire Castro, dito ho sa naging pahayag po mga kabida ni Congressman Pulong Duterte, po. Patungkol po ito sa legacy po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. Kung maalala po ninyo, kamakailan lang po, sinabi po ng Pangulo, siya po ay nag-alala po mga kabida, na baka hindi raw ipagpatuloy po sa susunod na administrasyon, yung kanyang legasiya. Ayun, ang dami hong nagtanong ano pala yung legasiya po niya, mga kabida. Alright? Isa po sa mga nag-react dito, ito hong si Congressman Pulong Duterte, Ang sabi po ni Congressman Pulong po, mga kabida, alright? Your legacy is corruption. Your weakness, your inability to address the simplest of problems of every Filipino, and of course, you're being the one and only bangag president. Pumalag po si Yusek Claire Castro dito, mga kabida. Ano po ang sabi ni Yusek Claire, mga kabida? Ito, babasahin ko lang po itong article ng Batas PH, Palace Press Officer Attorney Claire Castro defended President Marcos Jr. following criticism from Davao City Representative Paulo Duterte over the issue of political legacy. Castro dismissed the allegations raised by Duterte and said corruption issues should not be attributed to the current administration. Instead, pointing to the previous leadership of former President Rodrigo Duterte. So, sa madaling salita po, ang ipinalabas po dito mga kabida ni Yusek Claire na corrupt si Digong at yung kanyang amo na si PBBM ay hindi. Okay? Dapat ang ginawa daw ni Congressman Pulong, itinuro daw niya yung corruption po ng kanyang ama. Nung siya pa po ay presidente po ng Pilipinas, hindi ho dito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Now, ang tanong po, sino ba sa kanilang dalawa ang pinaka marami hong mga issues ng corruption, mga kabida? Sangkatutak, kaliwat kanan na issue po ng corruption. Si Pangulo Duterte ba o ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Okay? Kasi ang naalala ko lang po mga kabida, sa panahon po ni Digong, bihira lang po yung issue po ng corruption kasi takot na takot po yung mga opisyal po noon, mga kabida. Okay? Unlike ngayon, parang hindi na po natatakot po ang mga opisyal po ng gobyerno, hayagan na po mga kabida yung pagnanakaw. Okay? So, look at what happened doon mga kabida sa flood control projects. Trillions of pesos po mga kabida, ang involved po, sa corruption sa flood control projects. At hindi pa po malinaw, mga kabida, ang pananagutan ho sa mga sangkot dito. Alright? Eto pa, maleta issue po mga kabida, ito hong money delivery scheme. Nagamit po ang mga maleta po mga kabida na binigay daw doon ho sa mga iba't ibang personalidad po, sa politika at maging sa mga opisyal po ng gobyerno, po. Okay, kanino po itong mga isyong ito? Okay? Pumutok. Di ba sa panahon po ni PBBM? Hindi po sa panahon po mga kabida ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, sino po ang pwede ho nating sabihan po mga kabida na ang legasiya po ay corruption? Sa panahon ba ni Digong o sa panahon po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Okay? May mga aligasyon po laban ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Mismo ang chairperson po dati ng Committee on Appropriations ng House of Representatives na si Zaldico ang nagsabi na inutusan daw siya ni Pangulong Marcos upang i-insert ang 100 billion pesos po sa 2025 national budget. Alright? And out of 100 billion na yan, 25 billion pesos po ang kinuha daw ni Pangulong Marcos bilang kickback doon, mga kabida. May ganun ba na issue si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Wala, mga kabida. Although, lahat po yan ay hindi pa po validated po, mga kabida. Kasi po, ang problema lang po, hindi po nila pinaniniwalaan ito kung si Zaldico.
binabaliwala po nila mga kabida ito hong mga aligasyon po ni Zaldico. Okay? Eto pa. Bakit po inabolish ni Pangulong Marcos yung Presidential Anti-Corruption Commission? Maganda sana yun mga kabida, no? In order to punish yung mga opisyal po ng gobyerno na sangkot po sa korupsyon. Yun yung ginawa po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte during his term, ano? Okay? Tinatag po niya yung Presidential Anti-Corruption Commission. It was headed by former Commissioner Greco Bellica po, ano, mga kabida. Para po manmanan itong mga opisyal po ng gobyerno, ano, na gumagawa po ng pagnanakaw po, mga kabida, no, sa kaban po ng bayan. Marami na pong nakasuhan po, ano, during his time. Pero bakit po tinanggal, inabolish po ni Pangulong Marcos? Yan yung malaking tanong eh. Actually, hanggang ngayon kumbaga, paulit-ulit ko pong pinag-iisipan yan. Okay? Paulit-ulit ko pong tinanong yung sarili ko po, ano, mga kabida, bakit po niya tinanggal yun? Ayaw po ba niya na mayroon pong check and balance po, mga kabida, no, dun ho sa corruption sa kanyang administrasyon? Ayaw po niya na mayroon pong pumuna, mga kabida, sa mga opisyal po sa ilalim po ng Marcos administration about corruption? O, yun. Di ba? So, mali po yung banat po ni Jose Claire kay Pulong, ano, mga kabida. Okay? Dapat po, itinuro po ni Jose Claire yung issue po ng corruption hindi sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, kundi sa kanyang amo mismo. Okay? Sa Marcos administration. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa po masagot-sagot po, mga kabida. Unang-una, saan po napunta yung proceeds po ng gold reserves po natin na binenta? Pangalawa po, saan po napunta yung 60 billion pesos na hanggang ngayon hindi pa po naisauli po, mga kabida, sa kaban po, ano, ng PhilHealth? Okay? Yung pension po ng mga retirees, ano, mga kabida, saan na po napunta? Yung sa PDIC po, saan na po yun napunta, mga kabida? Hindi pa po masagot-sagot hanggang ngayon. Kaya nga, hindi po natin masisisi po, ano, yung malilikot na pag-iisip po ng ating mga kababayan patungkol ho sa involvement ng Pangulo, ano, dito ho sa issue po ng corruption, mga kabida. Okay? Yung kay Zaldico nga binabaliwala po, ano? Yung sa 18 ex-soldiers, binabaliwala din yon, mga kabida. Malinaw po na mayroon pong mga deliveries po, mga kabida, doon, ano? As alleged doon ho sa kanilang affidavit, okay, para kay Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos. Diba, mga kabida? Tapos sasabihin po ni Jose Claire Castro na ang corruption daw ay hinaganap sa panahon po ni Digong at wala ho sa panahon po ni PBBM. Sa bagay, naintindihan po natin yan si Claire kasi yun yung trabaho po niya ano? Defender talaga yan, mga kabida. Okay? Siya po yung tagapagligtas po, ano, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. So natural, dedepensahan po yan, ano, ni Jose Claire bilang tagapagsalita po ng Pangulo, ano po, mga kabida. Okay? So kayo, mga kabida, naniniwala ba kayo na hindi po corrupt si Pangulong Marcos? At ang corrupt po ay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Naniniwala ho ba kayo na malinis po ang gobyerno po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at ang marumi po, mga kabida, ay yung gobyerno po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Well, kung naniniwala ho kayo, mga kabida, o sige, bahala ho kayo, ano? Kasi karapatan nyo yan ano, mga kabida. Pero eto lang po, okay? Try ho ninyong pag-aralan po, mga kabida, no? Yung issues po ng corruption dito ho sa dalawang administrasyon po, ano, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ito hong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Sino po sa kanila po, mga kabida, ang meron pong talamak at wala hong kinakatakutan po, ano, mga kabida, sa paggawa po ng pagnanakaw po, ano, sa kaban po ng bayan? Okay? Gaya ng sinabi ko po kanina, sa aking pagkakaalala po, mga kabida, no, nung panahon po ni Digong, wala hong issue po ng korupsyon, ano? Wala hong malaking skandalo po patungkol ho sa korupsyon po na nangyari po, ano, mga kabida.
Hindi ho katulad po dito. Alright, na billions of pesos po ang ninakaw po mga kabida ng ilang mga opisyal po ng gobyerno, ano? Lalong-lalo na po sa issue po ng flood control. Okay, meron pa pong issue po sa budget po, ano? Yung pambansang budget po natin 2025, and napakalaking iskandalo po 'yon. Okay, kung saan po ay ang dami hong inaakusa po makabida laban ho doon ho sa budget na yon na hanggang ngayon po ay nakabinbin pa rin, ano, diyan po sa Korte Suprema makabida. Hindi ho nangyari yan sa panahon po ni Digong. Okay, plus itong maleta issue. Alright? Ito po yung pinakamalaking skandalo, ano? Ipinamigay lang po. Male-maletang pera makabida kung saan po bawat maleta po umabot po ng millions. Okay, yung halaga po, ano, makabida, ipinamudmud lang doon ho sa iba't ibang personalidad, ano, makabida. Hindi natin alam kung ano po ang purpose kung bakit binigyan po ng maleta, alright, ng pera makabida. Okay, nangyari ba yon sa panahon po ni Digong? Wala. So bahala na po kayo makabida na mag-isip, ano. Basta sa akin lang po, inilatag ko lang po, ano, yung facts dito. Alright? Hindi ho katulad po sa sinabi po ni UC Claire, ano. Although hindi po niya lantarang binanggit po, ano, na hindi corrupt yung kanyang amo, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, at yung corrupt po ay si Pangulong Duterte at nung kanyang administrasyon. Pero malinaw po sa kanyang sinabi, ano. Kumbaga, parang sinabi po niya makabida, no, na mas malinis po itong administrasyong ito kaysa doon ho sa previous administration. Kaya dapat i-address po, ano, ni Congressman Pulong Duterte yung issue po ng corruption, hindi po sa administrasyon po ni PBBM, ano, makabida, kundi sa administrasyon po ng kanyang ama, makabida, na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Para po sa inyong opinion at pananaw po, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo makabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.